History kay LeBron, naabot na naman ang isang record na mahirap basagin. At Warriors, parang hindi nawala si Steph Curry, 22 3-pointers, at Spencer ibang level na ang stats. Ang basketball ay isang team game, ngunit isa rin itong sport na hinuhusgahan ang mga manlalaro batay sa kung gaano karami ang kanilang mga panalo higit pa sa iba. Sa puntong iyon, maaaring idagdag ngayon ni LeBron James ang isang panibagong malaking tagumpay sa mahabang listahan ng kanyang mga parangal na nagpapakita kung gaano kalaki ang kanyang naging impluensya sa pagwawagi sa buong karera niya. 3 araw lamang matapos maputol ang kanyang streak ng double-digit scoring games nang makapagtala lamang siya ng 8 puntos sa Toronto, umiskor si James ng 29 points sa isang vintage performance habang umaakyat sa isang mahalagang all-time list. Nasa kanya na ngayon mag-isa ang pangalawang pinakamaraming panalo para sa isang manlalaro sa kasaysayan ng liga na lampasan ang alamat ng Celtics na si Robert Parrish. Gaano kalayo si LeBron James mula sa pagkamit ng isa pang NBA record? Ang 112-108 panalo ng Los Angeles Lakers laban sa 76ers ay nagbigay kay James ng 1,015 wins sa kanyang karera. Nasa likod na lamang siya ngayon ng parehong tao na nalampasan niya para sa all-time scoring record ng liga, si Kareem Abdul-Jabbar, na may hawak na 1,074 wins. Napaka-humbling talaga na nasa posisyong ito ako at nagagawa ko pa rin laruin ang larong mahal ko at nagagawa ko pa rin ito sa mataas na antas, sabi ni James. Mapagkumbabang nakausap ang mga reporter sa kanyang locker noong Lunes ng araw. Pinakamagandang laro ni LeBron James ngayong season. Matapos mag-average ng 14 points lamang sa kanyang 6 na nalaro, ang 29-point night ni James ang pinakamatindi niyang laro ngayong season. Nag-shoot siya ng 12 of 17 mula sa field at 4 of 6 mula sa long range, kasama ang 7 rebounds at 6 na assists. Nag-init pa si James sa huling minuto para tiyaking makuha ang panalo, umiskor ng 10 sunod-sunod na puntos. Ngunit syempre, higit pa sa mga panalo sa regular season, nais ni James makuha ang kanyang ika-5 kampeonato. At pagdating sa kung nasaan ang 17-6 Lakers bilang koponan, sila ang kasalukuyang number 2 seed sa Western Conference. Nasa likod lamang ng defending champion Oklahoma City Thunder. Bagamat gaano man karami ang mapanalunan ng Lakers ngayong season, kakailanganin pa ring bumalik ni James para sa kanyang ika-24 season upang magkaroon ng pagkakataong maupo sa tuktok ng all-time wins list. Kakailanganin pa ring bumalik ni James para sa kanyang ika-24 season upang magkaroon ng pagkakataong maupo sa tuktok ng all-time wins list. Anong masasabi nyo sa bagong achievement ni LeBron, mga kaibigan? Sa ibang balita naman, marahil ay naranasan nilang magkaroon ng matinding laban at kinapos noong huli nilang 2 laro, pero naghatid ang Warriors nitong Lunes ng isa sa pinakamasigla nilang performance sa 2025-26 NBA season. Pagkatapos ng naka-inspire na panalo noong linggo ng araw sa Cleveland, dumating sila sa Chicago at madaling naglayag patungo sa isang tip-to-buzzer na 123-91 panalo laban sa Bulls sa United Center. Ito ang unang laro ngayong season kung saan nanguna ang Warriors sa buong laban. Bumalik ang Warriors sa ibabaw ng 13-12 dahil sa all-around play ni Jimmy Butler na nagtala ng efficient na 19 points, 8 rebounds, 6 na assists at 2 steals. 6 pang Warriors ang umiskor ng double figures, pinangunahan ni Brandin Podziemski na galing sa bench at nagtala ng game-high 21 points. Si Quinten Post ay nagtapos na may 19, si DeAnthony Melton ay may 13, si Pat Spencer ay may 12, at sina Moses Moody at Will Richard ay kapwa may 11. Nagpakawala ang Warriors ng 22 3-pointers, ang pangatlong pagkakataon ngayong season na nakagawa sila ng 20 o higit pa sa isang laro. Dinomina rin nila ang rebound battle 51-38 na higit na bumawi sa 21 points na ibinigay nila sa Bulls mula sa 17 turnovers. Ang Warriors, na ang 25 games ay nakatabla sa pinakamarami sa liga, ay babalik sa bahay na may pagkakataong makapagpagaling at makapag-reset. Ang kanilang susunod na laro ay sa Sabado laban sa Minnesota Timberwolves at iyon ang una sa 2 laro sa loob ng 10 araw. Narito ang 3 obserbasyon mula sa pagtatapos ng 3-game road trip sa Eastern Conference. Jimmy grabs his cape. Napanatili ng Warriors ang double-digit lead mula sa huling minuto ng first quarter. Inangat pa ang lamang sa 24 bago nakabawi ang Bulls sa huli. Gumawa ng 17-1 run para mapababa sa 8, 87-79 sa 11:24 minutes remaining. Walang Stephen Curry para pigilan ang pag-akyat ng Chicago. Walang Draymond Green para palamigin ang opensa ng Bulls. Wala ring Al Horford. Ang tatlo ay nasa injury list.
Kanino lilingon ang Warriors para maibalik ang kaayusan? Kay Butler. Malinaw na naramdaman niya ang banta, kaya sinuot niya ang kanyang cape, umiskor ng 8 sa kanyang puntos sa loob ng isang 16-2 run na nagsara sa pinto at naglatag ng daan para ma-outscore ng Golden State ang Bulls 36-12 sa huling 11 minutes. Ganoon karami ang ginawa ni Butler ng napakabilis kaya nagtala siya ng plus 16 sa loob lamang ng 5 minuto sa fourth quarter bago siya umupo nang may nararapat na pahinga habang lamang ang Warriors ng 27 sa 6 point, 31 minutes remaining. Hello Chicago! Matapos magpakilala sa opening tip, agad na ginawa ng Warriors na parang sarili nilang bahay ang United Center, mabilis na lumamang 11-2, 23-10 at pagdating ng first quarter, 38-25. Walang ipinakitang pagod mula sa late night arrival nila mula Cleveland. Tinira ng Warriors ang 6 sa kanilang unang 8 tira at 9 sa kanilang unang 12. Nag-shoot sila ng 68.2% sa quarter, kabilang ang 61.5% mula sa 3-point range. Matapos matalo sa tip kay Nikola Vucevic, tumira agad si Post ng 3 sunod-sunod na 3-pointers sa unang 5 minuto at nagtapos ng 9 na puntos sa quarter. 6 na iba't ibang Warriors ang nakapagpasok ng triples sa unang 12 minutes. Sa isa pang pagpapakita ng maagang enerhiya, na out-rebound ng Golden State ang Bulls 12-6 sa quarter at nilimitahan sila sa 44% shooting sa field, kabilang ang 30% mula sa labas. Latest chapter, in the Book of Kuminga. 11 Warriors ang lumahok sa isa sa pinakamalaking panalo ng Golden State ngayong season at wala doon si Jonathan Kuminga. Isang gabi matapos niyang makuha ang kanyang unang start sa loob ng 25 araw sa panalo kontra Cavaliers sa Cleveland, hindi man lang nakapasok si Kuminga sa laro sa Chicago. Hindi siya nakalista sa injury report, kaya ang DNP to CD na ito ay nagpapadala ng isang kakaibang mensahe. Hindi nakatulong si Kuminga sa kanyang sitwasyon sa Cleveland. Sa kanyang unang start mula nang bumalik siya noong Miyerkules matapos ma-miss ang 7 laro dahil sa ankle sprain. Kumuha siya ng 7 rebounds ngunit 4 na puntos lamang sa 1 of 10 shooting, kabilang ang 0 of 3 mula sa downtown. Sa 3 laro mula nang bumalik siya, may average si Kuminga na 7 points bawat laro, tumitira ng 25%, 8 of 32 mula sa field, kabilang ang beyond the arc. Bagamat hindi magiging eligible si Kuminga para sa trade hanggang January 15, magiging napaka-interesante kung paano siya hahawakan ng Warriors sa mga susunod na linggo. Nakabawi naman si Brandon Podziemski mula sa kanyang underwhelming production sa pamamagitan ng team-high 21 points kasama ang 8 rebounds at 7 assists sa 3-point off 9 shooting mula sa 3-point range. Isang kahangahangang performance ito mula sa third-year guard na tinanggal sa starting lineup noong linggo. Ang pumalit sa kanya si Pat Spencer, isang two-way contracted guard, ay muling nagsimula at nagpakitang gilas. Nagtala ulit ng 12 points, 5 rebounds at 6 na assists sa loob ng 27 minutes. Dahil sa kanyang ibang level na pagpapakita, mahirap para sa Warriors at kay Steve Kerr na hindi siya bibigyan ng mas maraming minuto sa mga paparating na laro. Pero kayo mga kaibigan, sino sa tingin nyo ang mananatili dapat sa starting lineup sa guard position? Si Spencer ba o si Podziemski? I never answer to no, man, I still go.